Sa ating mga nakaraang video, ay napag-usapan natin ang ilan sa mga fighters natin sa mababang timbang, ang flyweight division. Kaya naman dito, dumako tayo sa welterweight division at isang karangalan ang mapag-usapan ng ating bida sa video na ito sapagkat iilan lamang ang mga Pilipinong boksingero ang lumalaban sa matataas na timbang. Mula sa pagiging isang batang nangangarap sa Baguio City, Negros Occidental, hanggang sa pagsabak sa mga makikislap na lona ng boxing sa iba't ibang panig ng mundo, ang kwento ng karera ni Joffer El Guapito Montano ay isang testamento sa tibay, dedication, and wasang sawang pag-abot sa pangarap. Bago pa man siya nakilala bilang isang professional na boksingero, nahasa na ang galing ni Joffer Montano sa amateur boxing. Nagkamit siya ng karangalan sa mga lokal na torneo, kabilang na ang gintong medalya sa PLDT ABAP Visayas Boxing Championships noong 2012. Ang kanyang angking galing at estilong southpaw ay naging puhunan niya sa pagpasok sa mas malaking mundo ng professional na boxing noong 2015. Ang pagsisimula ng professional na karera at paglipad sa ibang bansa. Sa kanyang pagpasok sa professional ranks, unti-unting umukit ng pangalan si Montano. Ang kanyang tapang at lakas sa bawat laban ay nagdala sa kanya ng sunod-sunod na panalo. Hindi naglaon, dinala siya ng kanyang mga pangarap sa Dubai, United Arab Emirates, kung saan ipinagpatuloy niya ang kanyang karera at nagsilbing tahanan na rin niya. Ang paglaban sa ibang bansa ay nagbukas ng mas maraming oportunidad para sa kanya na makasagupa ang mga boksingero mula sa iba't ibang lahi. Ang dedication ni Montano ay nagbunga ng maraming titulo. Kabilang sa mga pinakamahahalagang korona na kanyang nasungkit ay ang mga sumusunod. Isang mabilis at matinding panalo ang naitala ng Pilipinong boksingero na si Joffer El Guapito Montano laban sa knockout artist ng Indonesia na si Ari Agustian sa kanilang paghaharap noong 20 yung Hunyo 2022 sa Dubai, United Arab Emirates. Hindi na umabot pa sa ikalawang round ang laban matapos ipakita ni Montano ang kanyang bagsik sa simula pa lamang ng sagupaan. Sa unang round, agad na nagpakawala ng sunod-sunod na solidong suntok ang pambato ng Negros Occidental. Hindi nakaporma si Agustian sa maagang pag-atake ni Montano na nagresulta sa kanyang pagbagsak. Ipinakita sa labang ito ang lakas at determinasyon ni El Guapito na makilala sa pandaigdigang entablado ng boxing. Isang mahalagang panalo ang nasungkit ng Pilipinong boksingero na si Joffer El Guapito Montano nang talunin niya ang Indian boxer na si Kulbir Daka noong ika-12 ng Nobyembre 2022 sa isang laban na ginanap sa Dubai, United Arab Emirates.
Nakamit ni Montano ang tagumpay sa pamamagitan ng technical knockout TKO sa ika-9 na round ng kanilang nakatakdang laban. Ang panalong ito ay naghatid sa kanya ng prestihiyosong WB o Oriental Welterweight title na naging mainit ang sagupaan sa pagitan ng dalawang boksingero, ngunit sa huli ay nanaig ang lakas at determination ng pambato ng Bago City Negros Occidental. Ipinamalas ni Montano ang kanyang superior na kakayahan na humantong sa paghinto ng laban bago pa man matapos ang lahat ng round. Ang tagumpay na ito ay isa sa mga pinakamalaking panalo sa karera ni Montano na lalong nagpatibay sa kanyang pangalan sa welterweight division at nagdagdag ng mahalagang titulo sa kanyang collection. Salamat sa panood. Isang makabuluhang panalo ang naidagdag sa karera ng boksingerong Pilipino na si Joffer El Guapito Montano matapos niyang talunin ang kinatatakutang boksingero mula sa China na si Bai Xianbo na si Iwula. Ang kanilang sagupaan ay naganap noong ika-4 ng Pebrero 2023 sa The City of Gold, Dubai, United Arab Emirates. Sa isang matinding laban, nanaig si Joffer Montano sa pamamagitan ng majority decision. Ang panalong ito ang nagluklok sa kanya bilang bagong WBA Asia Welterweight Champion. Naging kapana-panabik ang buong laban kung saan ipinamalas ng dalawang boksingero ang kani-kanilang galing. Pagamat naging dikitan ang laban, sapat ang ipinakitang lakas at puso ni Montano upang makuha ang pabor ng mga hurado. Ang tagumpay na ito ay may espesyal na kahulugan dahil si Montano ang naging kauna-unahang Pilipinong boksingero na tumalo kay Nasi Iwula na may record na ng mga panalo laban sa ibang mga boksingerong Pinoy. Ipinagpatuloy din nito ang magandang winning streak ni Montano sa Dubai, kung saan niya nakuha ang ilan sa kanyang mga mahahalagang panalo at titulo. Ang laban ay itinaguyod ng FCC Promotions at umani ng milyon-milyong manonood, lalo na sa China. Muling nanalo si Joffer El Guapito Montano laban sa Iranian na si Khashayar Ghasemi sa kanilang paghaharap para sa titulong Asian Boxing Federation welterweight. With 21 fights in his record, Khashayar only with 10. And we've got another southpaw versus northpaw. Good left hand from Joffer early on. Ang laban ay ginanap noong the 30th of March 2023 sa RCA Plaza sa Bangkok, Thailand.
Ashia on the back foot. Really needs to stop angling to his right. Needs to go more to his left like that. Ipinamalas ni Montano ang kanyang lakas at galing nang matalo niya si Gassemi sa pamamagitan ng 6th round stoppage. Mula sa simula ng laban, nagpakita na ng domination si Montano sa pamamagitan ng kanyang malalakas at tumpak na suntok. Bagamat nagkaroon din ng magagandang pagkakataon si Gassemi, hindi ito naging sapat upang pigilan ang walang tigil na opensa ng pambato ng Pilipinas. Dahil sa sunod-sunod na malalakas na suntok mula kay Montano, napilitan ang referee na itigil ang laban sa ika-6 na round na nagdeklara sa kanya bilang panalo. Ang panalong ito ay nagdagdag ng isa pang titulo sa collection ni Montano na nagpatibay sa kanyang estado bilang isa sa mga nangungunang boksingero sa welterweight division sa Asia. Ito rin ang nagpatuloy sa kanyang magandang sunod-sunod na panalo noong panahong iyon. Joffa as he pushes Kashir back. Straight left to the body. That looked like that took the wind out of Kashir's sails. Definitely slowed down a lot in this round. Just to keep moving to his left, Kashir. Keep moving to his left to line up that right hand. Joffa, this is exactly where he wants Kashir. Kashir pushing forward. Joffa on a rally now like he did at the end of the Dito mga boss, muling nanalo ang ating bida nang harapin niya ang boksingero mula sa Indonesia na si Rivo Kundimang sa isang laban na ginanap noong the 30th of September 2023 sa Pattaya, Thailand. Filipino is already starting off very strong. Nice right hook landed to the body already. And a big swing and a miss. Sa nasabing sagupaan, pinaglabanan ng dalawa ang titulo ng Asian Boxing Federation ABF Welterweight Championship. Strong boxer and determined to get this title. Very good start by both boxers. And Riva done a very good job just to Si Jeffer Montano ang itinanghal na panalo sa laban. The fight is in the center of the ring. And a nice 1-2 landed by Joseph. And a big left hand landed on the chin, but Riva comes back with a combination of his own. And both fighters are now firing on the ropes and take the center of the ring again. Big swing and a miss by Riva from Indonesia. And Joffa doing a very good job just to back his opponent up with a jab, being a lot more active in comparison to his opponent. Nice stiff jab, just sticking it out there. And a nice leaping jab, a corkscrew punch landed by Riva. And there it is again. The corkscrew punch is where it just basically spirals. Ang panalong ito ay naging mahalaga sa karera ni Montano na kasi nagdagdag sa kanyang mga tagumpay sa labas ng bansa at nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mahusay na boksingero sa welterweight division sa Asia. Jab and follow. Nice. Nice one. Right. So, hands up. Nice. One more. One more is enough. Almost done. Hands up. Get it out. Nice one. Nice. Okay. Good night. Nice. Again, just hands up. Use that jab and follow. That jab and follow. Nice. Jab and follow. You can't see it. Have a good jab. Hands up. Always up. Always up. Nice. 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 Good night. Good night. Yeah. Tinalo ni Jeffer Montano si Acharya Wirojana Sunobol sa ikalawang round. Isang mabilis at makapangyarihang panalo ang naitala ng Pilipinong boksingero na si Jeffer El Guapito Montano laban sa pambato ng Thailand na si Acharya Wirojana Sunobol sa kanilang paghaharap para sa WBO Oriental Welterweight Championship noong Marso 30, 2024 sa Bangkok, Thailand.
to the chest. Usually it lands either to the chin or just the upper chest. Atria now just trying to close the distance. Again, first round scheduled for 12. This is a marathon and not a sprint. Juffa marches forward with a nice jab. Both fighters still Nakuha ni Montano ang tagumpay sa pamamagitan ng isang matinding technical knockout TK o sa unang minuto at 19 na segundo 1.19 pa lamang ng ikalawang round. Nagsimula ang bakbakan na may kasamang bigat dahil ito ang pangalawang pagkakataon na nagharap ang dalawa. Juffa does not take any of the bait from Atria. Unang naglaban sina Montano at Virojana Sunobol noong 2018 kung saan natalo ang Pilipino. Sa unang round pa lamang, kapwa nagpakitang gilas ang dalawang boksingero. Nagpalitan sila ng malalakas na suntok, ngunit kapansin-pansin ang diskarte ni Montano na pagtuunan ng body shots ang kalaban upang bawasan ang lakas nito. Isang magandang uppercut din ang pinakawalan ni Montano na tumama kay Virojana Sunobol. Was pa ibang ikalawang round, hindi na nag-aksaya ng panahon si Montano. Ikalawang round, hindi na nag-aksaya ng panahon si Montano. Isang malakas na kanang suntok right hand ang kanyang pinakawalan na nagpabagsak kay Virojana Sunobol. Bumagsak na lapat ang likod sa lona ang Thai boxer at hindi na nagawang bumangon pa na nagtulak sa referee na itigil ang laban. Dahil sa panalong ito, hindi lang nakabawi si Montano sa kanyang dating pagkatalo, kundi naiuwi rin niya ang prestihiyosong titulong WBO Oriental Welterweight. Charges in again with that uppercut. Atria. Round 2. Scheduled for 12. Juffa starting off a little bit busier, swaying left and right. Atria throws a nice left hand upstairs, shows his head movement as well. He throws a big right hand upstairs. Atria dipping underneath, and Juffa has got to be very careful. Juffa throws another jab as well, and again Atria a little bit more aggressive, a little bit more accurate. He's got to be careful because we know Juffa likes to throw the uppercut. And if you're putting your head down there, you're going to move into the uppercut. A big left hand knocks Atria back, and it almost looked like a slip, but it definitely put him down. He may as well take the 8 count. It doesn't look like it hurt him. I think it was more off balance than anything, but a beautifully timed left hand. Juffa, I think, knows this as well. I think he's going to take his time. We will see what Juffa wants to do with this. But that is huge early on in the fight to win on the scorecards this early. And he eats a right hand as well, which puts him to the canvas. And he is flat on his back. Is he going to get back up, folks? I'm not sure. And that is it. And he is still... Isang mahalagang tagumpay ang idinagdag ng ating bida sa kanyang karera matapos niyang talunin ang kinatawan ng India na si Shiva Thakran. 19 victories though, 5 defeats and 1 draw. Yeah, good start for both of these fights. We've seen Juffa fight several times as well, and we know he's a very explosive guy. He likes to try and put his opponent away. But of course, Shiva Thakran likes to go for the lead hooks as well. It's very common in his gym as well. He fights out of a gym where the check hook is very, very common. They like the long footwork. They like to keep their stances very wide. So let's see how this works. Yeah, we will see. Ang kanilang laban ay ginanap noong 20th ng Disyembre 2024. Those shots as well, which is the perfect recipe to land the check hook as well. So we've got one of those classic fights where both fighters are working off each other's weaknesses here, and if they can catch one another with their signature, it can really end things quickly. Joffa again lunging in. Just a bit of cloak and dagger attack there from Joffa using the jab to mask that straight left to the body. I mean, Juffa is going hard to the body, which is often a sign of go to the body early and then try and deliver a big shot upstairs and really... Sa Bangkok, Thailand, nagwagi si Montano sa pamamagitan ng unanimous decision pagkatapos ng 10 round ng bakbakan.
easy to get overwhelmed when your opponent keeps jumping in with shots because you know exactly what they're going to do. They're telling you exactly what they're going to do. You've now got to react. How do I want to, solve the problem that's in Dahil sa panalong ito, nasungkit niya ang bakanting titulong Universal Boxing Organization, UBO Continental Welterweight. Naging dominante si Montano sa kabuuan ng laban kung saan ipinamalas niya ang kanyang superior na bilis at lakas. Those are the hooks to me that I think would win the fight for him here because Jofa charges in and keeps his chin exposed. If Shiva comes in doing that one more time, Jofa's got to just basically eat a hook on the inside, but then he delivers one of his own. Referee quick to get involved there. Jab there from Jofa. You see with Jofa, he's very much awkward of his footwork as well, so it's very hard to predict for Shiva right now to try and find out what to do. He's trying to figure out a puzzle, so to speak, because Jofa doesn't really do things in an orthodox fashion. I know he's in a southpaw stance, but the punches he throws, the angles he's throwing, the footwork doesn't necessarily match up to a boxing style, which can be very difficult to deal with. Good uppercut there. Sa ikatlong round, isang malakas na suntok mula kay Montano ang nagpabagsak kay Takran Salona. Bagamat nakabangon at nagpakita ng katatagan ang boksingerong Indian, patuloy na kinontrol ni Montano ang laban hanggang sa huling sandali. Below his hips, and he has it on that hip line where when he throws a jab, it's really hard to know if he's going upstairs or downstairs. And Jofa has done that by setting it up in the first and second round. The clapper goes to the 10-second mark. Jofa again, jumping in, landing that left straight to the body. And that is the end of round 3. Shiva quite a bit, especially with these shots to the body. And going upstairs with the hook, right hook to the head too. See on replay here, there's that lunging. Ang desisyon ng mga hurado ay naging formalidad na lamang sa ipinakitang galing ng pambato ng Pilipinas. Ang panalong ito ay muling nagpatibay sa kanyang katayuan bilang isang dekalibreng boksingero sa welterweight division sa rehiyon ng Asya. His other hand, and it looks like now Shiva looks hurt, and it looks like he was trying to give up here, but Jofa taking no prisoners, charges him down. Yeah, not too sure what happened there. Protects himself at all times. Shiva does look hurt. Referee really needs to pounce here. Don't know why the referee isn't getting involved. For himself, but here's some action replays, Ali. We see those nice uppercuts getting through by Shiva, and Jofa waiting just for the correct opportunity, and we know timing is everything here, and it is protect yourself all the time, and here's the finishing blows that ended the fight, and I think the referee should have just stepped in here. Ang kwento ni Joffer El Guapito Montano ay isang patuloy na isinusulat na kabanata ng katatagan at pangarap. Mula sa simpleng binatilyo sa Negros, napatunayan niya na sa pamamagitan ng sipag at determinasyon, walang imposible sa mundo ng boxing. Ang kanyang karera ay isang inspirasyon sa mga batang Pilipinong nangangarap na balang araw ay makilala rin sa pandaigdigang entablado ng palakasan.